是最底的、最基本保护他们的那个劳动条件的。但是因为政府就说，因为家庭看护是特殊的，在家里，所以他们就把它排除了。那它排除之后，到目前其实也没有任何法令去做他们的保障他们的劳动条件。对，这是最主要，这是一直以来台湾引进移工30年一直存在的问题。劳动部这种说法我们听太多了，那如果他的说法成立的话，那每一个产业都要有一部适用他的劳基法，这怎么可能？这是不可能的。所以之所以会有劳基法，其实就是要同等的去对待每一个不同的性质的劳工，当然会遇到问题，在渔船上计算工时当然会有问题，然后在家庭看护工在雇当然会有问题。那政府要想办法解决问题啊！政府有这么多的资源人力，他应该要去因应不同的产业的特性，去提出他的政策，然后来解决问题。According to the data from the Ministry of Labor, caregivers worked an average of 10 hours per day, but some worked more. 74.3% of caregivers reported not receiving any time off work on weekends or holidays. 1955是一个非常重要的管道，它是一个多国语的这个咨询申诉的一个专线，24小时在运作。所以他们如果对于这个劳动契约里面各种工作的一些权益事项受到侵害的话，都可以打这个1955来申诉。Did you call 1955 for help? No. Actually, I don't know what I'm going to do that time. That's why first I call my broker. Geraldine has not seen her family in nearly 7 years since she first moved to Taiwan to become a caregiver. She left her former employer due to sexual harassment from the grandfather she cared for, which she endured for 2 whole years. 很多移工他们发生问题的时候，其实他们都知道这个1955可能没办法发挥什么作用。他们第一选项是找谁？找 TIWA， 找桃群众，找台全会。对，更实际的情况其实就是，大部分的移工他可能为了要保有这个工作，因为他要为了还庞大的债务，为了要他，所以他可能就是在这一种压迫底下去同意配合雇主。那可能雇主会告诉他，你不要打1955，不要给我找麻烦哦。你如果的话，那我也可以弄你，我可以让你马上回国。According to a survey by the Garden of Hope Foundation, 38% of migrant caregivers reported verbal abuse, physical injury, or sexual abuse by their employers. Of those who experienced abuse, only 46% reported it or sought help. For those who chose not to report, 35% said they feared losing their jobs, 31% could not speak Mandarin, and 26% did not know where to go for help. Even though direct hiring programs exist, migrant workers are often controlled by broker agencies. For years, migrant workers and labor activists have been calling for the abolition of the labor brokerage system, which they argue makes migrant workers vulnerable to excessive fees and exploitation. 台湾在开放这个移工引进的时期是更早，早在民国78年，这个1989年那时候就已经引进了。那时候在采取这个引进的措施上面，就是有允许仲介可以这个来协助。我想仲介它并不是说不能存在，因为其实仲介的存在，它还是可以协助雇主或者移工处理掉一些问题。好，那重点反而是，如果我们允许仲介制度的存在，我们怎么样让它善尽他们的职责，然后让它做得更好。所有的工作机会其实都掌握在仲介的手上，就说仲介知道哪个雇主要多少人，都掌握在仲介的手上。对，这就我们常常讲仲介垄断，它垄断的工作，它垄断了移工的来源。对。Brokers charge migrant workers a large fee for placing them with a Taiwanese employer. In addition, migrant workers are required to pay brokers 1,500 to 1,800 NT in monthly service fees, totaling 60,000 NT over 3 years.
while the Ministry of Labor claims that caregivers. Hello guys, this is Darling Vlog. So, ito yung second na news about sa mga migrant worker dito sa Taiwan. So, ang unang guys is walang off. So, para sa akin ha, ang off naman kasi is may bayad siya. Kung hindi ka mag-off, so automatic na yun na ang tawag doon, OT mo na siya. So, sa isang araw. Para sa akin kasi, yung iba talaga is kailangan nilang mag-off. Like yung kailangan naman talaga mag-off, Pero sa akin kasi, choice ko yung hindi mag-off. Kasi una, so first time, kakabalik ko lang sa pag-work. So, hindi ko siya obligado na. Parang hindi ako mag-off. Kasi nga, una, gagastos ka lang. Tapos, sa susunod, nung bago pa lang talaga ako dito. So, actually, 1 year and 3 months na ako dito sa Taiwan. Pero ang off is never pa akong mag-off. Una, relax naman ako dito kay Lolo. So, anytime pwede akong matulog. Anytime, basta okay si Lolo. So, pwede ako magpunta ng palengke. Ibig sabihin is, hindi ko siya, okay lang sa akin na walang off kasi nakakalabas-labas ako. Pwede akong maglakad-lakad doon. Tapos yung doon sa may parang park doon, pwede akong pumunta doon. So, easy lang sa akin kasi nga nakakalabas ako. So, okay na yun sa akin. To each mandatory talaga siya. So, ngayon, sa working naman talaga, so, kung once na caregiver ka, home-based, yung pinag-uusapan natin dito is yung karapatan ng mga home-based, like caregivers talaga, is 24 hours talaga siya, guys. So, 24 hours siya kasi nga, lalo na pag may sakit yung alaga mo, 24 hours naman talaga. So, sa akin kasi, 24 hours talaga ako kay Loloy. Kasi, pag hindi siya natutulog, like masama yung pakaramdam niya, syempre, ikaw din na nagbabantay sa kanya is hindi ka rin relax, di ba? So, yun talaga yung, so, kahit naman, alam mo naman siguro na sa sarili mo na 24 hours talaga yung mo, kaya need talaga ng off. So, una, may mangyari man sa inyo, so, anytime naman, you can call, Ministry of Labor sa call na 1955. So, pwede ka magsumbong doon. So, a-actionan naman nila talaga agad. So, ang iba lang kasi, bukod sa bago ka pa lang dito, syempre, papangunahan ka na yung takot mo, di ba, na paano na lang, mawalan ka ng work, so matingga ka na naman sa agency. Tapos sa agency mo, maghintay ka na naman doon, so sayang yung kita mo, di ba? Kasi wala ka namang kita doon, tapos paano pag may babayaran ka? So, ang pagpunta talaga dito sa Taiwan, guys, is bukod lang kung direct hiring ka, pero kung naghahanap ka pa ng amo, ang gastos, guys. Sobrang gastos dito pumunta ng Taiwan. As in talaga. So, siguro ako is, iba naman yung case ko kasi nga, may mga palpak ako sa aking document. So, yun, mas lalo akong nalakyan sa gastos. Pero, gagastos ka pa rin talaga. So, di ba? So, choice mo naman yun na pumunta ka dito. So, gastos talaga. Given naman na talaga yun. Kasi hindi, shoulder mo naman lahat ng babayarin. So, sa susunod na, tsaka parang takot ka rin tumawag na mawalan ka ng trabaho kahit hindi na maganda yung trato sa iyo. Pero wala ka ng choice kundi pagtiyagaan mo na lang kasi nga we need work. Kasi ikaw na lang talaga mag-a-adjust, di ba? Mahalaga naman hindi ka nagugutom. Kung nagugutom ka, bumili ka na lang ng food mo. Ikaw na mag-a-adjust kasi kailangan naman natin ng trabaho eh. Yun lang yung opinion ko lang yun ha. At saka ang hirap mag-Mandarin. So, pwera lang yung mga Indonesian na ang galing nilang mag-Mandarin kasi yun yung sa training nila is Mandarin talaga. So, sa susunod naman, ang inaano nila is yung meron talaga, hindi naman talaga maswerte lahat sa nag-a-abroad, Yung iba, sobrang hirap ng work nila. Like, may mga bastos din talaga na amo. So, yung mga sexual harassment is given naman talaga yun. Kahit saan ka naman pupunta, meron ganun na sexual harassment eh. Pero yung iba is tinitiis na lang. Kung matanda naman na at saka wala naman nangyari sa inyo is pwede ka namang lumipat eh. Lumipat ka na ng amo. Sabihin mo talaga sa na hindi ko kaya yung ganun kasi nga pag sobrang below the belt naman na talaga, kailangan mo nang umaksyon agad. Huwag mo nang patagalin kasi kung masasanay din sila na lagi kang ginaganyan, akala nila okay lang sa'yo, di ba? Paano pag tumantong sa may mangyayari na talaga? So, ikaw din yung masama. Ang susunod is ang broker's fee. So, kailangan talaga yung broker's fee dito, guys. So, first year mo dito is 1.8. Yung first year mo talaga. Tapos, sa second year mo na is 1.7 na. Tapos, third year and up,
kung hanggang kailan mo gusto magtrabaho dito, is ano na siya, 1.5 na yon. So, malaki yung broker's fee talaga na binabayaran, kinakaltas sa sahod mo. Imbis na kumita ka ng malaki, nagbibigay ka pa sa broker. Pero, ang kagandahan naman ng may broker ka is wala ka nang gagawin. Like, kung mawalan ka ng trabaho, sila yung maghahanap ng amo sa'yo. Sila yung, parang ikaw, broker, tapos yung amo. Tapos yung amo, broker, at saka ikaw. So, nasa gitna yung broker sa inyong lahat. So, ang broker naman guys is sila yung gagawa ng mga legal documents. Wala ka nang gagawin, pipirma-pirma ka na lang. Yun yung kagandahan ng broker pag dito sa Taiwan kasi wala ka namang gagawin. Broker na yung gagawa lahat ng yung mga pag-process ng ERC, pag-process ng mga documents mo, kung ano yung kailangan documents mo, pwede mo utusan yung broker mo. Tapos kung bago ka pa lang dito, siya yung magpapadala ng pera mo sa Pilipinas. So, ganun yung work ng broker. Pero, dahil nga, parang gusto nilang i-abolish yung broker nga. Kasi malaki nga yung, within 3 years, 60,000 NT yun. So, magkano yun? Malaki na yun sa Pilipinas pag naipon mo siya, di ba? Pero, ang ikaw na worker, less work sa'yo. Lalo na pag hindi ka makakalabas. So, yun yung kagandahan ng broker naman. Kaya lang, yun nga, dagdag siyang gastusin sa worker. Pero wala naman tayong magagawa. Ganon talaga ang buhay. Sana talaga makita ng government ng Taiwan na nag-i-exist din ang mga home-based, di ba? Home-based na mga worker, migrant worker dito sa Taiwan. Sana talaga ma-actionan at mataasan din yung sahod namin bilang isang caregiver. Kasi kung tutusin, kami talaga yung pinakamahirap na work kasi we work sa bahay. 24 hours talaga. Kung tutusin, 24 hours ang duty namin. So, yun lang guys. And thank you so much for watching. Mag-ingat po tayong lahat. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. And this is Sterling Vlogs. Bye-bye. Saijen. Wu Ai Ni.